Guys, update tayo sa about sa kasalan daw umano ng mga Kimpaw guys. Ito guys yung mga tanong ng mga netizens sa atin guys. Ito ay yung mga tumpak ang mga obserbasyon ng mga netizen ng isang love team ay lumalagpas sa pagiging palabas lamang kapag ang usapan ay napupunta na sa kasalan guys. Ang chismis at spekulasyon tungkol sa papapakasal ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ay nagiging mitsa ng iba't ibang emotion sa interes dahil sa mga sumusunod na malalim na adahilanan sa mga kultura guys. Of course guys, of course. Ito na guys kung bakit malaki ang epekto ng issue ng kasalan. Sukdulan katuparan. Ang kasal ang itinuturing na walang hangganan o permanenteng tagumpay ng isang katambal. Ayun yun guys. Ang konseptong iyan ang sukdulang katuparan o end-team ang pinakamataas na pangarap ng mga Pilipino tagahanga para sa kanilang mga idolo. Sa kultura ng bansa, ang pag-iisang dibdib ay hindi lamang isang legal na pirma o seremonya na ito ang may malalim na kahulugan. Bakit ito itinuturing na permanenteng tagumpay? Katotohanan sa likod ng kamera guys. Pinatutunayan nito ang pagmamahal ay totoong buhay at hindi lamang isang strip para sa mga telebisyon. Katapatan ng mga fandom para sa mga tagahanga ng mga kasal ang premyo sa kanilang mga taon ng pagsuporta, pagtanggol at pagpupuyat para sa tambalan. Kulturang romantiko guys. Likas sa maraming Pilipino ang magiging sentimental at naniniwala sa kwentong happily ever after. Yan po guys. At ang pangalawa naman topic natin guys ay ang pagsasara sa nakaraan. Tinatapos nito ang mga hiling ng mga lumang tagahanga na makabalikan pa ang kanilang mga dating kasintahan. Ang pagsasara sa nakaraan guys ng Kimpaw ay isang napakatinding emosyon na yugto sa mundo ng showbiz, lalo na para sa mga tinatawag na legacy fandom o mga tagahanga ng mga nakaraang relasyon guys ng mga artista. Bakit masakit at mahirap ito para sa mga lumang fandoms? Pagkaubos ng pag-asa kasi, ayon dito sa ating mga legit na sources guys ay hanggat walang kasalang nagaganap, umaasa pa rin ang ilang fans ng kanilang paboritong lumang magkasintahan ay makakabalikan sa uli. Ang kasal ay ang final na tuldok na sumisira sa pangarap na iyon. Emosyonal na pamumuhunan. Maraming tagahanga ang naglaan ng maraming taon, pera at emosyon sa lumang relasyon. Ang pagpapakasal ng idolo sa iba ay parang pagkabigo rin sa kanilang sariling pinagdaanan. Ang pagtanggap sa bagong simula guys, iyan na tayo. Ang kasal ay sa pilitan nagpapakita sa mga kritiko na ang kanilang idolo ay tuluyan ng lumipat sa bagong yugto ng buhay at masaya na sa piling ng iba. Haba, which is very true kung tutuusin natin yung mga ganitong balita guys. At ang patno dito guys ay ang katotohanan pagganap. Ang mga project tungkol sa kanilang mga palabas ay nagiging kadahilanan upang isipin ng mga manonood na totoo ang kanilang nararamdaman. Ang katotohanang pagganap ay ang pinakamabisang sandata ng isang matagumpay na tambalan. Kapag ang emosyon sa screen ay labis na natural, nawawala ang linya sa pagitan ng pag-arte at ang totoong buhay para sa mga manonood. Bakit mabisa ang kanilang kimika o sa screen? Yan po yung kanilang tinatanong sa atin guys. Likas na connection.
Hindi pilit ng kanilang mga sulyap, ngiti at galaw kaya madaling paniwalaan ang bawat eksena. Sa husay sa pag-arte naman guys ay ang pareho silang award-winning ng mga aktor na may kakayahang maghatid ng malalim at totoong emosyon. Dala ng mga proyekto guys, ang mga serye at pelikula tulad ng Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, My Love Will Make You Disappear ay nagbibigay ng tamang kwento para mas lalong mahalin ng publiko ang kanilang tambalan. Ayan po guys, talagang ang daming pinapakita dito guys. At sa mga kimpaw nito si guys, marami din nagtatanong tungkol sa kanilang karera at pananalapi. Ang kanilang katatagan sa buhay ay patunay na handa na silang bumuo ng sariling pamilya nang walang inaalalang problema. Ang karera at pananalapi guys ang praktikal at pinakamatibay na pundasyon ng kahit anong seryosong relasyon sa totoong buhay. Sa mundo ng showbiz guys ay kung saan ang katanyagan ay madalas na panandalian lamang. Ang katayuan ni Kim at Tao No ay nagpapakita na sila ay lampas na sa yugto ng pagiging simpleng idolo lamang. Bakit critical ang kanilang katatagan? Iyan halos ng mga sinasabi ng mga fans natin dito guys kung bakit critical ang katatagan ng mga kimpaw. Ito kasi yung tanong nila at yung sagot din nila sa kanila guys. Ganito po yan guys. Yan po yung nararamdaman nila eh. Bakit critical ang kanilang katatagan? Matagal na katanyagan, pareho silang nananatiling alister sa industriya sa loob ng mahigit isang dekada na patunay ng kanyang tibay at demand. Maraming negosyo at pamumuhunan. Bukod sa pag-arte, kilala sila sa pagkakaroon ng mga personal na negosyo, endorsement at mga ari-arian na nagbibigay ng seguridad sa hinaharap. Emosyonal na kahandaan. Ang katatagan sa pera ay ang nag-alis ng stress kaya mas malaya silang mag-focus sa emosyon na aspeto ng buong pagkabuo ng pamilya. Aba, iyan yung mga hirit ng mga iba dito sa ating case. Kaya ito guys, kung nais bang suriin natin kung paano ito nagtutulot mga toxic fan war sa social media, o gusto mo bang tingnan kung paano ito nakaka-apekto sa mga sikat na ex-couple sa kasaysayan ng showbiz. Ito guys kasi, halos kasi dito sa atin guys kapag yung kasanan ng kasi ang nagtutuldok na makaroon ng ending yung mga eksese. Pero pag hindi kasi, wala kasing kasalan na nangyayari guys, ay karamihan din sa atin na gusto nilang balikan yung kanilang mga ekses. Kaya ito po yung ating updates dito guys. Kung gusto mong suriin parehong panik, ngunit simulan mo na natin sa kung paano ito nagdudulot ng toxic fan war sa social media. Kasi yung mga ex guys, iba yung fans ng ex sa fans ng present. Iyan po yun. Masasaksihan natin ito ang real-time na epekto ng digital culture sa buhay ng mga tao ngayon. Ito na guys yun, yung epekto ng mga toxic war sa social media ng mga fans. Ito guys yung algorithmic or amplification guys ay pinaparami ang mga algorithm ng social media ang mga post na may mataas na emotions at galit, kaya mas madaling kumalat ang away. They drivers of algorithm amplifications. Ito po, engagement metrics kasi dito guys ay yung algorithm prioritize shares, comment, and agree reaction or like. Outrage economy naman guys, content that trigger anger or outrage spread faster than positive content. User retention. Platform keep users online longer by showing controversial topic that
provoke replies. Confirmation bias naman, the system push polarizing content to users who always show interest in the celebrity drama. Yung sa consequences of this amplification naman guys ay yung mainstream dominant paid for the dispute quickly before trending topic visible to the general public. Distorted reality naman, a small aggressive group of fans appear today to represent the entire fan base. Monetization of hates. Monetization creators profit by making sensationalized video about the conflict. Ayan po, dito na tayo papasok sa mga kung gusto nila yung alam mo ba yung mga fandom kasi guys nagkakaroon ng mga alitan yan, kaya datako naman tayo sa ibang issue guys. Eto guys, mga chismis sa buhay ni Paolo Avellino bago nakilala si Kim Chiu sa showbiz. Bago pa man naging matunog ang tambalan ng Kim Pao ni na Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, makulay na kontrobersiya at puno ng chika ang nagiging buhay pag-ibig ni Paolo sa showbiz. Kilala si Paolo bilang isang misteryoso at pribadong tao, ngunit hindi niya may iwasan ang mga intriga at ugnayan sa mga sikat na personalidad. Ayan po guys yung ating unang kwan. Dito guys ang mga naging relasyon at nakalipas ni Paolo si LG Reyes noong 2019 ay 2009 to 2013. Ito ang pinakaseryoso at pinag-uusapan na relasyon ni Paolo sa kanyang maagang taon sa showbiz. Nagbunga ang kanyang 4 na taon na pagsasama sa anak na si Ethan Akiko or Aki Avellino na pinanganak noong 2010. Bagamat naghiwalay sila noong 2013, nananatili silang maayos sa co-parenting para kay Aki. Si LG Reyes ang pinakaunang seryoso at publikong relasyon ni Paolo Avellino sa showbiz na nag-iwan na malaking marka sa kanyang personal na buhay. Narito ang mga mas malalim na detalye at naging chika sa kanilang mga nakaraan guys. Ang simula at pagkakaroon ng anak sa Starstruck kasi guys na connection. Parehong galing sa talent search na Starstruck ng GMA Network ang dalawa. Sa season po yan ni Season 2 si LG at saka si Paolo naman guys ay Season 4. Sobrang ay surprise ang pagbubuntis noong 2010. Nagulat ang showbiz world ng mapabalitang buntis si LG sa edad na 22 habang umuusbong pa lamang ang karera ni Paolo. Taksilam kay Aki. Pinanganak si Aki or Akiko or Aki Avellino noong Setyembre 2010 sa Estados Unidos na kung saan ay pansamantalang lumagi si LJ. Mga issue at dahilan ng hiwalayan noong 2013. Third-party rumors. Nung naghiwalay sila noong 2013 guys ay matunog ang chismis na may third party sa panig ni Paolo at madalas may ugnay ang pangalan ng aktres na si Kissy Concepcion na naging mitsa umano ng laman ng revelasyon. Yun sa career at focus naman guys, bukod sa chismis, lumabas din ang issue na hindi pala handa si Paolo sa pampamilyang buhay dahil kakalipat lang niya nung sa ABS-CBN noong 2011 at ang nakaputok sa pagpapasikat ng kanyang pangalan. Inamin ang pagkukulang sa mga naging interview ni Paolo ay pagkatapos ng hiwalayan, inamin niya na naging bata at madalas nakakamali siya noon at marami siyang bagay na pinagsisisihan sa pagtrabaho sa kanyang pamilya.
Ang komplikadong co-parenting setup niya sa ilaman sa komunikasyon. Bagamat sinikap nilang maging maayos para kay Aki, hindi naging perpekto ang kanilang co-parenting setup. May mga pagkakataon noon ang nakaraang taon na inamin ni Paulo na matagal nang hindi makasama o makausap ang anak dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Paglipat sa Amerika. Noong 2021 guys, matapos ang masakit na hiwalayan naman ni LJ Reyes at kay Paulo Contis ay nagpasya si LJ na manirahan sa New York, Amerika kasama si Aki at ang isa pa niyang anak. Kasalukuyang estado guys, noong 2023, ikinasal na si LJ Reyes sa kanyang non-showbiz partner na si Philip Evangelista sa New York. Sa kabila ng distansya, nagpahayag si Paulo ng suporta sa bagong buhay ni LJ at sinabing patuloy pa rin niya ang kanyang pakikipag-ugnayan at suporta para sa anak nila ni Aki. Ayan po guys. Yung sa pangalawa naman guys, yung topic natin is about kay Casey Concepcion. Si Casey Concepcion guys ay nag-start ito no 2013 to 2015 matapos ang hiwalayan nila ni LJ. Naging usap-usapan ang dating status ni Paulo at Casey. Inamin ni Paulo na sinubukan nila magkaroon ng seryosong relasyon, ngunit hindi ito nagtagal dahil sa magkaibang prioridad at magulong schedule sa dalawa sa trabaho guys. Ang maging ugnayan ni Paulo Avellino at Casey Concepcion ay isa sa mga malighoy at pinakamisteryosong dating state sa showbiz. Dahil sa matagal na pag-iwas ng dalawa, nalagyan ito ng opisyal na label. Narito ang mga nakatagong detalye, kontrobersiya at naging takbo ng kanilang relasyon. Ang simula at ang pag-amin. Noong 2013 guys, MMK Spark. Nung magkasama si Paulo at Casey sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya MMK noong 2011. Noong Nobyembre 13 matapos ang hiwalayan ni Paulo at LJ Reyes, opisyal nung inamin ng aktor sa programang The Bus Bayan na lumalabas o dating sila ni Casey. Twitter denies, agad naman nag-tweet noon si Casey na hindi niya kasintahan si Paulo at sinabing nothing serious right now dahil nag-enjoy lang sila sa kumpanya ng isa't isa na nagdudulot ng kalituhan sa mga fans. Ang on and off at long distance setup noong 2014. New York visit guys noong 2014 ay lumipat patungong New York si Casey para mag-aral ng acting. Sinundan siya noon ni Paulo upang bisitahin na naging dahilan upang masasabing seryosong aktor. Nilarawan ni Paulo ang estado nila noong bilang hindi pa tuluyang lumipat. Taken off pero hindi pa tapos, not over. Day trip sa Baguio guys. Matapos ang New York, nahuli sila magkasama sa isang day trip sa Baguio. Ayon kay Paulo, isa siyang panayam sa ABS-CBN. Naging sweet si Paulo at pinagplanuhan ang paglalakad nila sa station route para lang maranasan niyang maging normal na tao. The best, huli kam at pag-amin sa hiwalayan noong 2015 yes, ito na yung pag-amin at the best ba? Ang pilit na pag-amin. Noong Marso 2015 guys, sa isang live na panayam sa talk show The Bus guys ay binubisit ni na Boy Abunda at Clarissa Aquino si Paulo kung naging sila ba talaga ni Casey. Matapos umiwas at sabing we are friend, direktang sumagot si Paulo Avellino and yes nang tarungin kung nagkaroon sila ng official na relasyon. Makaibang prioridad. Kasabay ng pag-amin na naging sila, kinumpirma rin ni Paulo na tapos na ang relasyon dahil sa makaibang prioridad at kaulan ng oras dahil sa sumasunod na taping ng kanilang mga teleserye. Ang kontrobersiya kay Jasmine Ortiz Smith, heto na yun yung pinakahihintay ng lahat. Sa mismong linggo,
Kung kailangan inamin ni Paulo ang nakarang relasyon nila ni Casey, nag-viral ang isang patagong larawan kung saan kasama ni Paulo na nag-dinner ang actress na si Yasmin Ortiz Smith. Bagamat ginit ni Paulo na casual dinner lang yun kasama ang mga katrabaho para sa isang pelikula, naging mitsa ito ng chika na lumipat agad ang atensyon sa aktor matapos ang iunay nila ni Casey guys. Heto guys, sadako tayo kay Jody Tarasek noong 2017 no 2022. Si Jody ay isang Filipino-Australian model na naging karelasyon ni Paulo sa loob ng halos 5 taon. Ito ang tinuturing na siya ang kanyang pinaka-tahimik at pinaka-mahabang relasyon na malayo sa karaniwang gulo ng showbiz press. Nagwakas ang kanilang relasyon noong 2022. Ang 5 taong relasyon ni Paula Avellino at si Jody guys ay Tarasek ay tinuturing na longest and most peaceful na relationship na actor dahil sinadya nilang ilayo ito sa mata ng publiko. Narito ang mga nakatagong detalye, ang kanilang naging dynamics at mga tahimik na pagwawakas ng kanilang pagsasama. Paano sila nagsimula? Yan po yung halos tanong ng mga netizen dito sa ating guys. At ayon dito sa ating legit na sources ay binigyan tayo ng idea guys. Common friends intro muna sila noon. Nakakilala sila noong unang bahagi ng 2017 sa pamamagitan ng isang direktor na karaniwang kaibigan. Ayon kay Jody guys ay inseparable daw sila matapos ang kanilang unang date. The Blessings. Inamin ni Paulo sa isang panayam sa ABS-CBN na dumating si Jody sa kanyang buhay sa isang napakakaibang yuto. Weird time daw yun ayon kay Paulo, kung kailan galing siya sa isang taong dating hitos para ayusin ang kanyang sarili o yung paman ng kanyang buhay ay sa pagiging simple at mapagsuporta ni Jody. Ayan po guys, ganyan po inilarawan ni Paulo si Jody. Ang sekreto ng stress-free na relasyon. Wala sa showbiz guys, masaya si Paulo na hindi artista si Jody. Bagamat nagmumodelo at nag-host ito sa MTV Asia dahil iwas stress ito sa buhay na anang artista. The Private Mantra. Naging tanyag ang linya ni Jody sa kanilang 2nd anniversary kung saan sinabi niya, "Thank you for teaching me that couple cannot dream beautiful things they don't know about." Na naging gabay nila, kaya bihirang-bihira silang mag-post tungkol sa isa't isa o magsama sa media. Shares habit. Pareho silang mahilig sa online games at naimpluwensyahan pa ni Paulo si Jody na pumasok sa pagmumotor, bike, big bike, racetrack at riding. Ang tahimik na hiwalayan noong 2022. Ghost breakup. Walang naganap na malaking pasabog o opisyal na press release tungkol sa kanilang hiwalayan. Napansin na lamang ng mga netizen noong kalagitnaan ng 2022 na hindi na sila nagpo-post din ng ilang larawan at hindi na makasama sa mga okasyon. Ang usap-usapan sa rason ay bagamat walang direktang konfirmasyon mula sa dalawa, naging matunog ang mga chika sa showbiz circle kagaya ng mga talakayan sa Chika PH na nagkaroon ng lamat ang relasyon dahil sa unti-unting pagpasok ng bagong karir base ni Paulo at ang pagkalink niya sa kanyang mga bagong leading lady. Konfirmasyon ni Paulo. Kalaunan sa mga sumusunod na interview ni Paulo para sa kanyang mga proyekto, hayagan niya itong binanggit ng kanyang huling opisyal na relasyon ay nagtapos noong 2022 na tumutugma sa timeline nila ni Jody guys. Aba, talaga palang
Medyo may sinasabi pala itong si Paulo guys Ito guys, dadako na naman tayo kay Janine Gutierrez. Ito na yung pinakahuli niya guys. Si Janine Gutierrez noong 2022 to 2023, 1 year lang pala ito. Matapos makatambal sa seryeng Marry Me, Marry You ay naging tago, ngunit mainit ang usap-usapan tungkol sa totoong estado ni Paulo at Janine. Madalas silang makita magkasama sa mga bakasyon at lumalabas din sa mga ulat na nagdidate sila sa loob ng ilang panahon bago tuluyang makaiwalay ang kanilang landas. Ang ugnayan ni na Paulo Avelino at saka si Janine Gutierrez na tinawag ng mga fans na Paunin ay tinuturing na sila sa pinaka-kontrobersyal na sitwasyon sa showbiz. Bagamat hindi sila nagbibigay ng opisyal na kumpirmasyon na kung naging magkasintahan sila ay maaari silang maiwasan bakas at chika na sinubaybay ng mga publiko guys. Ito na yung mga spotlight sa kanila guys. Ang spot twist bago ang Marry Me, Marry You noong 2019. Unang dates noong kasagsagan ng promo ng seryeng Marry Me or Marry You noong 2021 guys ay binuko ni Paulo na bago pa man sila maging love team ay lumalabas at nagde-date na sila ni Janine noong 2019. Hangout lamang. Paboritong na protesta si Paulo dahil wala sa kanyang dates. Yun. Ngunit ayon kay Jasmine ay 2 beses silang lumabas at tinuturing niya lang itong casual hangout. Sinabi ni Paulo na nasaktan siya dahil doon. The peak ng rumors at mga patagong bakasyon noong 2022. Ang pag-aamin sa going out noong October 22 guys ay habang tinatanong sa press si Paulo tungkol sa estado nila, inamin niyang patuloy pa na silang lumalabas at nag-uusap ni Janine. Sa US concert tour naman guys ay nagkaroon ng concert tour si Paulo sa Estados Unidos kasama si Ogie Alcacid noong 2022 na sumunod si Janine sa Amerika. Bagamat walang makasamang larawan na makayakap, huli ang mga netizen na pareho ang mga background ng kanilang mga social media post sa California at sa New York guys. Ito yung Palawan Gateway ba? Siguro alam na natin lahat ito guys na mataan din sila magkasama na nagbakasyon sa isang pribadong resort sa Palawan sa mga ilang malalapit na kaibigan na nalong nagpatibay sa hinala ng mga tao. Ang usap-usapan sa pagwawakas noong 2023 pala guys. The Kim Chu Factors, ito na. Nung pumasok ang huling bahagi na 2023, nagsimula ang taping ni na Paulo Avelino at saka si Kim Chu para sa seryeng Ling Lang at sumunod ang What's Wrong with Secretary Kim. Napansin ng mga fans na biglang malamig at tila nagdistansya si Paulo kay Janine. Commitment issues at career pressure ayon sa mga bulungan sa mga showbiz ay kagaya ng mga talakayan sa Chika PH guys ay isa sa mga naging dahilan ng kanilang paglayo ay ang kawalan ng malinaw na label. May mga chismisanda na si Janine para sa mas seryosong commitment habang si Paulo naman ay kilalang mailap pagdating sa mga pagkakasal, pagpapakasal o paglabel sa mga relasyon. Back to working relationship. Isa sa mga panayam kay Janine noong huling bahagi ng 2023, inilarawan niyang relasyon nila ni Paulo bilang isang malinis na working relationship na lamang. Kaya guys, iyan yung pinag-uusapan natin dito. Ang daming mga pinag-uusapan na pwede pang pag-usapan. Kaya ito guys yung mga usap-usapan sa mga chika at showbiz promise cause pass. Showbiz promise cause pass sa ilalim na naging panayam at mga usap-usapan sa mga showbiz circle kagaya ng mga palakayan sa mga chika PH. Hayagang napag-usapan na dumaan si Paulo sa yugto ng pagiging
chick boy o pagbabago-bago ng relasyon nung kanyang kabataan bago niya natutunan ang pahalagahan ng mas seryosong commitment. Ang yugto ng pagiging chick boy ni Paulo guys ay o pagkakaroon ng pabago-bagong karelasyon ni Paulo noong kanyang kabataan ay isa sa mga pinag-uusapang open secret sa mundo ng showbiz. Narito mga detalye at koneksyon sa mga bulungan sa likod ng kanyang tinatawag na Promise Goes Pass. Ang imbensyon ng Playboy image sa GMA noong 2007 to 2011. Starstruck days yan guys. Noong baguhan pa lamang si Paulo matapos sumali sa Starstruck noong Season 4, 2006. Mabilis siyang nabansagan sa mga showbiz talk show bilang isang heartthrob na mahilig hulihin dahil sa kanyang mga misteryosong dating at pagiging tahimik. Mas lalo siyang naging kahakit-akit sa mga maraming kababaihan sa industriya. The blind items era. Bago pa man nauso ang credit at Chika PH, laman na si Paulo ng mga blind items ng mga veteranong showbiz reporters. Madalas siyang may iugnay sa iba't ibang starlet at kapwa niyang artista sa GMA Network na palihim niyang idinedate o makakasama sa mga bar sa Tomas Morato. Ang mga unconfined at maikling ugnayan. Bukod sa kanyang mga opisyal na naging kasintahan, matunog ang mga chika na marami siyang naging short lives o pananandali ang relasyon. Jenica Garcia noong 2009. Bago naging opisyal sina Paulo at LG Reyes, naging malapit si Paulo sa aktres na si Jenica Garcia. Bagamat walang formal na pag-amin, umiikot ang chismis na nagkaroon sila na maikling pag-iibigan na hindi nagkadagal dahil sa selos at mabilis na takbo ng mga pangyayari. Jewel Macy, isa pa sa mga nakasabayan niya sa network na naging usap-ustusan na naging malapit sa aktor ngunit hindi rin nauwi sa seryosong commitment. Ang issue kay Jasmine Cortez noong 2015 kaya nga nabanggit na nakaraang ugnayan kay Casey ang mabilis na paglabas ng larawan ni Paulo at Jasmine na nakasamang nagdi-dinner sa mismong linggo kung saan inamin ni Paulo na bilang isang mabilis at mag-move on at chick boy. Ang pag-amin ni Paulo at pagbabago ni Paulo. Inamin ng ang kamangmangan yan na sa kanyang mga seryosong panayam nung siya ay nasa ABS-CBN pa guys. Hindi tinanggi ni Paulo nung marami siyang maling desisyon nung kanyang kabataan. Inalarawan niya ang kanyang sarili nung bilang bata, gago at emosyonal. The gamer at biker shifts. Napansin ng mga showbiz observer na unti-unting nawawala ang pagiging chick boy ni Paulo nang matutunan niyang ibuhos ang kanyang atensyon sa isa pang mga bagay. Sa halip na makipag-date ng pabago-bago ay naging mas kilala siya sa pagiging seryosong online gamer at big bike enthusiasm na naging dahilan upang mas maging paborito at piling-pili na lamang ang kanyang mga nagiging seryosong karelasyon, kagaya na naging 5 taong relasyon niya kay Jody Arase. Ayan po guys, at bago natin kapusin yung ating updates for today guys ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys, at please if you want our updates, please follow us for more updates about sa Kim Pao.